Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence ako. Bukas na ba? Pangalawang budget hearing ni VP Sara Duterte, pero may pinalabas siya ng video mga kabibig. Nako, binasag ni VP Sara ang katahimikan niya, lalo na yung mga nagbash sa kanya kung bakit matapang niya, napaka-bratinela niya sa panahon ng 2025 OVP budget at bakit hindi siya sumasagot sa tinatanong ng maraming kongresista. Tapos si VP Sara sinagot na ang isang malaking tanong, bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary. Eto na mga kabibig, ating pag-uusapan mga kabibig ha. Eto, manood tayo ng isang video. Trending na trending ito kabibig, pinag-uusapan talaga ito. Nako, dapat sana ang trending si Alice Goo, pero bakit si VP Sara na ngayon? Eto kabibig ha, manood tayo. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po ba ang dahilan? At nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpa-unlock po kayo ng interview. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal bratinelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila. Correct. Sa kanilang mga patutsada. Correct. Kaya Yan ang sa VP. tingin ko, isa din itong parang atake din nila. Na parang, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako. True. Hindi nga lang Gusto nila. sa gusto nila. Tama. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na bususiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin.
kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing, dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para saan po ang pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, meron sa Office pala? of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal yung mga videos niya. ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress. Bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi, sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fina-forgo na namin yung question and answer. Tama. Unang-una, dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. Hala ka. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hala! Isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hala, ano kaya? Sino kaya ang may hawak ng budget, mga kabibit? Hala! Ang daming pasabog ni VP Sara. Na-shock ako. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao? Ano kaya ang rason ni VP Sara, no? Bukas malalaman natin, mga kabibig ba, ang main reason kung bakit siya nag-resign as DepEd Secretary. Di ba sabi ni VP Sara noon na yung impormasyon na gusto nyong malaman, kailangan talaga upuan ninyo, upuan natin. Dapat ito yung sinasabi ni VP Sara, na kailangan upuan, na kailangan iisa-isahin ko ang mga specific reasons. Nako, delikado. Nako po. At ito pa, mga kabibig, si Senator Amy Marcos nagsalita na rin, mga kabibig. Oo, tungkol sa impeachment ni VP Sara sa Kongreso, sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos. Ito, kabibig ha, may pahayag si Senator Amy Marcos. I-share ko sa inyo para basahin din ninyo ba. Ito, kabibig ha. Nako, paano yan, mga kabibig? Nako, kasi ramdam nila na meron talagang niluluto na impeachment para kay VP Sara. Pahayag sa mga nasa Kongreso na gigil na magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang paghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 million? O naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Senator Amy Marcos. Nako! Nagsalita na ang ate ng ating presidente. Sabi ng ilang netizen, well said, but never again to you, Marcos. Bring it on. Hindi kami takot na i-impeach si VP Sara. Tingnan natin kung ano ang mangyayari.
Tama, yung mga haters at kakarampot lang naman. Yung ibang mga underage pa. Marami lang silang rally nila kasi puro sikat na banda yung ginagamit. Hala, mga underage daw yung mga trolls nila. Mga trolls nila, mga underage. Paalis ang embangag na Pangulo, paupuin na si VP Sara para sa matinong pamumuno ng bansa. Dahil si VP Sara lang ang matino, matalino, makatao, makabayan, at mapagmahal na leader ng Pilipinas. Diba, kabibig? Yan, yan ang trending news ngayon. Itong pagbinasag na ni VP Sara ang katahimikan. Amy Marcos may pabala sa mga congressman sa impeachment laban nila kay VP Sara. Ano kaya ito, kabibig, no? Bukas malalaman natin, kabibig, kung sino itong dalawang tao na may hawak ng budget sa Pilipinas. Nako. Yun lang po, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So next time.